Inilahad ni Vice President Sara Duterte ang umano'y pagkakaroon ng direktang pag-uusap nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong November 2023 kaugnay sa binabalak na impeachment laban sa kanya. Si Hannah Jane Sancho sa report. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa unang pagkakataon, mas detalyadong inilahad ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa sa programang Ibalik ang Tapang at Malasakit matapos isulong ang pag-i-impeach laban sa kanya noong December 2024. Ayon sa Vice Presidente, November 2023 nang makatanggap siya ng impormasyon na may binabalak na impeachment laban sa kanya. Dahil dito, direkta niya umanong kinumpronta si Pangulong Bongbong Marcos Jr. isang araw bago ito umalis patungong Estados Unidos para dumalo sa APEC Summit. Sinabi ng Vice Presidente na sa nasabing pag-uusap, napatunayan niyang umano na may kaalaman ng Pangulo sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment at sa itinutulak na charter change na anyay maaaring magpalawig sa termino ng mga mambabatas. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So doon yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Ayon kay VP Sara, hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng pagtanggi ng Pangulo na may alam ito sa impeachment, sinabihan pa siya umano nito ng I will take care of you. Kung makikita niyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinumpronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Dahil dito, kumbinsido si VP Sara na may kaugnayan ng Pangulo sa mga hakbang na naglalayong i-impeach siya. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. Samantala, hindi naman kinumpirma ng Malacanang
kung nagkaroon nga ng ganitong komprontasyon sa pagitan ni VP Sara at Pangulong Marcos kaugnay sa issue ng impeachment. Ayon sa palasyo, abala ngayon ang Pangulo sa pagpapalakas ng panawagan ng Pilipinas para sa kapayapaan at sa pagtugon sa posibleng epekto ng sigalot sa Middle East, sa halip na makisangkot sa pamumulitika. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SMNI News.